Nagsilabasan nga ang makakamandag na nilalang na to dito sa bundok ng Bicol. At dahil snake season na, inakyat namin ang kagubatan para makilala sila. Pagkagat nga ng dilim ay agad kaming umakyat dito sa bundok para makilala yung mga ahas at iba't ibang hayop na naninirahan dito sa kagubatan. At sana matagpuan din natin yung pinakamahabang ahas sa buong mundo. Dito sumalubong agad ang walang kamandag na Luzon bronzeback tree snake. Siyempre pupuntahan natin dito yung pinakamasusukal na gubat para matagpuan natin yung mga rare na hayop. Kayo, may alam ba kayo o kilalang mga rare na hayop? At ito na nga napansin na namin yung isang makamandag na ahas pero nasa mataas itong na parte ng sanga. Ito nga pala ay isang Philippine Temple Pit Viper at ito ay venomous. Ito nga pala yung Philippine Temple Pit Viper. So ito ay venomous kaya iiwasan natin na makita sila o lalapitan sila kapag na-encounter natin sila sa kagubatan. Pero kahit venomous po ito, kung mapapansin niya is napaka-docile niya. Hindi po siya nang strike, nanunugod ng tao unless na lang kung ipoprovoke or sasaktan natin. So i-respect natin yung kanilang territory. Isang lalang naman, napakarami ang paa. Kung may arachnophobia ka, siguradong kikilabutan ka sa nilalang na to. Ito nga para yung house centipede. Isa pang viper ang aming nakita. Nakita pa tayo ng isang viper kaso sobrang taas niya. So try nating sungkitin. Ibalik na lang natin siya dun sa taas para makita natin sa malapitan. Okay. Sa mga oras na to, napapansin ko na nagsisilabasan na nga yung mga Philippine Temple Pit Viper dahil breeding season na nga ng mga ahas. At syempre, ang mga Viper ay nocturnal or aktibo tuwing gabi. Sila din ay mga ambush predator, inaantay nila na may dumaan sa kanilang teritoryo saka sila kakain. Pag umaga naman, tulog na tulog lang sila sa mga sanga ng puno. At ito, nakakita pa ng isa pang Viper. Pero itong Viper na naman na nakita namin ay sobrang taas naman ang kanyang tinutulugan. Kung mapapansin nyo, ayun siya sa pinakadulo ng sanga. Pero medyo malaki na rin yan sa personal. Sa di inaasahan ay inabot kami ng malakas na ulan dito sa kagubatan kaya sumilong na muna kami dito sa mga puno. Kapag talaga masama ang panahon, saka natin ma-appreciate kung gaano kahalaga yung mga puno natin. At dito nga sa pagsilong namin sa kagubatan ay muntik na kaming atakihin itong napakalaking bubuyog. Buti na lang hindi kami dyan sumilong. Yan nga pala ay ang mga hornet. At siguradong trangkaso kami kung makagat kami niyan. Nung kumalma na ng kaunti yung ulan ay sinimulan na namin naglakad naman para maghanap pa ng mga nilalang at napansin ko yung dalawang baby na ibon. Palagay ko, ilang araw pa lang sila matapos silang lumabas sa kanilang pugad. Ito nga pala ay sisiw ng mga Philippine bulbul. Napansin ko rin itong natutulog sa sanga na isang marbled crested lizard. Madalas siyang mapagkamalang iguana pero hindi po yan iguana ha. At dahil hindi na namin natapos yung gabing yun dahil inulan kami, nandito na kami sa spot number 2. Yan, paakyat na kami. Dumilim na kasi. So medyo mga magtigit isang oras na kaming naglalakad pero tuloy pa rin papunta dun sa spots. Ito namang mga tour guide natin ay kabisado yung kagubatan. Sinisilip nga dyan dito yung pugad ng isang ibon pero wala na ito at hindi na namin na-videohan. At unang ahas na naman nga dito sa spot number 2 ay ayan na naman, Temple Pit Viper na naman yung nagpakita dito sa kagubatan na ito. Halos puro na lang kasi Tropidolaemus sabanulatus yung aming nakakasalubong dito sa kagubatan at parang mga lalaki ito. Siguro naghahanap sila ng babaeng pit viper at nakakita kami dito ng leaf wobbler na nagpapasikat din o nagpapashoutout sa ating camera. Isa rin yan sa mga species ng ibon na marunong magtahi at dito nga lumipad yung isang ibon na nagpumugad dito sa kahoy. Ito ay pugad ng Philippine frogmouth. Pumunta pa kami sa pinakatuktukan itong bundok na pinuntahan namin. Baka dito na namin makasalubong yung pinakamahabang ahas sa buong mundo, ang reticulated python. Sa part na to may tinuro ang ating kasama na isang ahas at inakyat niya ito dahil hindi ko nga makita dun sa malapitan kasi lumalabo na yung mata ko sa antok. At inutusan ko rin siya na huliin ang ahas at dalhin sa akin para ma-identify ko kung anong ahas ito. Pero dinakma na niya ito dahil alam daw niya na ito ay Luzon bronzeback tree snake, isang non-venomous na ahas at napaka-cute niya kung titingnan nyo. Ang mga ahas na ito ay mahilig sa palaka at butiki at dahil nga catch and release tayo ay inutusan ko siyang pakawalan na yung bronzeback. Ayan, so pinagapangan namin ito papalayo. Itinuro niya din sa amin kung saan niya nakita yung napakahabang banakon dito sa kagubatan na ito. Pero pagdating namin dito ay hindi na namin natsyempohan yung dambuhalang mga banakon. Bagkus, Philippine Pit Viper na naman ang aming na-encounter. Ayun siya sa sanga nagtatago. Dito naman nakita ko yung isang millipede na napakaganda at kasing laki na siya ng daliri. Pagdating sa tuktok ng bundok ay alam nyo na kung ano na naman yung aming nakita. Makamandag
na viper na naman. Yan guys, walang cut yung video yung gagawin namin. Ayan, sobrang dami nila. Isa. Ayun pa oh. Dalawa. Kita nyo ba? Isa, dalawa, isa, yan. Dalawa, tapos, ayun. Santoy. Ayun oh. Ayun. Diyos ko po. Ang daming viper. Ayun oh. Ito pa oh. Puter yan. O diba? Sobrang dami nila. At dahil hating gabi na, nag-snack na muna kami dito sa kagubatan. Ayan nga lang yung baon namin. May shoutout ka ba? Shoutout kay Alpog. Ikaw? Wala. After a few minutes, ayan, continue sa aming herping at nakakita kami ng flying dragon dito. Ayan, super cute niya at isang napakamakulay at napakagandang moth. At dahil malapit na ngang mag-umaga, sabi ko sa aking mga kasama na bumaba na tayo dito sa kabundukan at magpahinga na. Konting galaw nga lang namin dito at nagkamali kami, pupulutin talaga kami sa baba ng bundok na to. Dito sa pwesto ko napansin ko naman itong pugad ng sunbird. Ayan, napaka-cute na ibon, nakadungaw lang siya. At yun na nga, may mahabang ahas din at akala ko na nga sawa yung aming nakitang gumagapang dyan sa taas ng sanga. Kakagapang niya ay agad itong tumalon dito sa harapan namin. Ayan, ito nga pala ay ang mga dugtooth cat snake. Paalala, may kamandag po ito pero hindi sapat para pumatay ng tao dahil sila ay mga mildly venomous. Ang mga dugtooth cat snake ay nocturnal or aktibo tuwing gabi. Sila naman ay arboreal o makikita sa taas ng mga kahoy. Sa dami ng viper na aming nakita, ito na yung pinakamalaking viper na na-encounter natin sa gabing ito. Sa wakas, nakakita tayo ng babaeng pit viper at napakalaki na niya sa personal. Ayan guys, medyo nakita na tayo ng malaking viper. Ayan, hindi lang 8 yung nakita natin ngayong gabi na mga maliliit. Pero ito, may malaki na rin nagpakita. Ayan o. Ito yung female. Malaki siya dun sa mga male. Ayan. Ito yung Philippine Temple Pit Viper. Ayan. At dahil breeding season ng mga ahas ngayon, alam nyo bang ang mga pit viper o ang Philippine Temple Pit Viper ay nanganganak imbis na mangitlog?